Hello, good morning or good day to everyone. So this video is made for the tutorial of how to tally your survey results. Now, before anything else, you have to go to your survey questionnaire, the accomplished, is whether it's printed or from Google Forms. Now, if it's printed, you have to put codes. Lagyan muna ng codes yung mga answers. So, ayan. Ang male is code 1, 2, 3. Ang age, 3, 4, 5. Ito ay para sa mga one variable or comparative study only. So, ito, lalagyan muna natin sila ng codes before anything else. Mag-a-assign din tayo ng code dito sa part 2. Since knowledge siya, lagyan natin ng K para malaman mo kaagad kung anong indicator siya. Tapos ito, K2, tuloy-tuloy na yan hanggang dun sa numero ng question. So hanggang K, kasi ito dapat tuloy-tuloy ang pagkakanumero. Ito 11, K11, hanggang doon sa dulo. 11, tapos hanggang K12. So, sunod-sunod na yan. Hindi ko natatapusin ang paglalagay ng numero kasi ito ay makakapatagal sa ating diskusyon. Okay, and so on and so forth. So, ganun yun. Lagyan muna natin ng coding bago tayo magtali dun sa ating Excel. Okay, so dito sa unang parte, lagyan natin siya ng respondents. Dito ilalagay kung ilang respondents yung sasagot sa ating questionnaire. Okay, para mas madali yung numbering, pwede natin siya lagyan ng formula. So, equal sign, A2 plus 1. Yan na hanggang dun sa baba. Pwedeng kakopy yung formula or idadrag mo pababa kung ilang respondents ang ilalagay mo. Kung 100 respondents ka or mas mababa, pwede na yun. Pero dahil 10 lang yung ilalagay natin para sa example or 5, atin munang i-delete itong iba pang numero. Sorry. Hanggang 5. Pagkatapos nito, ilalagay natin dito, since meron tayong demographic profile at ang example nila Olivia ang gagamitin natin. So meron tayong sex, age, shift or class schedule. So meron tayong 3 parte o 3 items dun sa demographics. So 3 tab. Merge natin, merge and center. So demographic. Pagandahin din natin yung ating Excel file. So dito, dapat maglalagay pa tayo ng isa pa dun sa taas. So dito, age, sex, at saka, ano nga yung isa? Shift or class schedule. Shift. Okay. Dito, pag si respondent 1, siya yung, kung ang answer ng respondent 1, yung edad niya, nasa 18, so ang ilalagay nating answer is number 3. Number 3. Pero dapat sex ang una. Sex, age, at saka shift. So yung age niya is number 3. Kung yung sagot niya sa sex is male, anong ilalagay natin? Ano yung code ng male? It's 1. So ganun yon. 1. Tapos ang answer niya sa